Sabi naman ng isang abogado, nakita niya si Guo Huaping sa kanyang sasakyan. Wini-welcome ko po talaga yung pag-uutos ng ES on behalf sa Presidente, sa DFA, na kanselahin na nga ang pasaporte ni Guo Huaping o Mayor Alice Guo. At sana masunod yung utos na iyan sa lalong madaling panahon. Hindi naman po nagpapahuli ang DFA, and I have information from them that in fact, yung Philippine passports ni na Guo Huaping o Alice Leal Guo kasama na ni na Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo at Catherine Cassandra Leong ay in fact ni-report na nila sa Philippine Center for Transnational Crime, Interpol, para sa appropriate action nila. So itinaas na rin po hanggang sa level ng Interpol. At the same time, ang DFA ay kaagad sumulat sa BI at saka sa NBI noong pang June 26 nitong taon at muli noong July 9 nakaraang buwan para i-establish na minis-declare ni Mayor Alice Guo ang kanyang identity at citizenship sa kanyang passport applications at kasunod din po ng mga pagdinig ng aming komite at ni-request na i-cross-match yung biometric records ni Mayor Alice Guo na nahahanap sa database ng DFA vis-a-vis yung records nung kanilang mga database ng BI, database ng NBI, upang magamit ito ng DFA bilang ebidensya para i-establish yung fraudulent identity. And last but not the least, kaugnay niyang very welcome na utos ng Office of the ES sa DFA, ang DFA OCA, yung isang opisina nila, Office of Consular Affairs, ay gumawa ng isang precautionary measure na isama sina Mayor Alice Guo at kanyang pamilya sa passports watchlist database. Anong epekto ng pagsama ng kanilang mga passport sa database na ito? Ito'y upang mapigilan yung pag-issue ng bagong passport kay Mayor Alice Guo o Guo Huaping at sa kanyang mga family members. So muli, wini-welcome ko talaga yung aksyon ng Office of the ES at wini-welcome din at ina-appreciate itong mga dati na at kasalukuyang aksyon ng DFA. So ma'am, may hirapan na si Alice Guo at ang kanyang pamilya doon sa kanilang paglipat-lipat. Considering na itinaas na nga sa Interpol, tapos inilagay na yung sa passport database ng DFA. So, ano yung implication pa noon, ma'am? At least ang implication yan ay hindi lang mahihirapan, kundi totally mapipigilan na magamit pa yung Philippine passports nila. Pati ni Guo Huaping, lalo na't hindi naman siya Filipino citizen at walang K, humawak at gumamit ng Philippine passport, hindi na nila magagamit ito upang maglabas-masok. Hindi lang pala dito sa Pilipinas, pero sa iba pang mga bansa dito sa ASEAN region. Pero may Chinese passport si Alice Guo. Pwede niyo yung gamitin pagpunta ng iba pang bansa sa Chine-check pa po namin kung valid pa yung Chinese passport ni Guo Huaping, pero kahit ito ay valid pa at may mga impormasyon na paso na ito, expired na ito, so lalong mahihirapang kumilos at dahil ngayon pa lamang ay tumatanggap na ng mga helpful information mula sa kanilang counterparts ang iba't ibang Philippine law enforcement authorities, dapat sa ganyang paraan din sisikip ang espasyo na patuloy na lamang at habang panahong makatakas si Guo Huaping sa Senate warrant of arrest at sa iba pang instruments na in-issue o maaari pang i-issue ng mga Philippine authorities. Ma'am, aside dun sa pagkansila ng pasaporte, sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, heads will roll. Any comment on that, ma'am? Well, that's to be expected. Dapat lang marinig natin yan sa Chief Executive kung may mga executive agencies na nagpabaya o worse, kung kasabwat dito sa pagpapatakas o pagtakas kay Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Dapat lang may managot. That's the principle of transparency and accountability. So ma'am, yung ipapatawag niyong hearing, makatutulong yan para ma-identify sino yung mga government officials or
personnel na dapat na masibak sa trabaho. Yes, yan po ang pinaka iimbestigahan at aalamin ng committee hearing na bunga ng pag-raise ko ng question of privilege at yung manifestation kong iyon ay ni-refer sa Senate Committee on Justice and Human Rights. So nakasulat na ang chair nito na si Minority Leader Coco Pimentel sa Majority Leader na siya ay magbubuo ng isang subcommittee ng Committee on Justice na ako po yung i-assign niya na manguna dyan para imbestigahan lahat ng mga issue, lalong-lalo na yung tanong na iyan, paano at bakit at sino ang mga kasabwat o pabaya sa pagtakas ni Alice Guo. Ma'am, kailan yung hearing at sino yung mga ipapatawag po ninyo? Magkakaroon na po ng hearing sa susunod na linggo, araw ng umaga ng Martes, August 27. So Martes, August 27 sa umaga at kinukumpleto na namin ngayon yung mga resource persons, lahat ng naging laman ng mga balita these past couple of days upang mag-shed ng light mula sa panig ng mga abogado at iba pang named persons dito sa pagtakas ni Guo Huaping sa Pilipinas. Yung kanyang abogado, ma'am, sinasabi pa rin, naniniwala sila na nandito pa rin sa Pilipinas si Alice Guo dahil yung nagnotaryo, sinabi niya kita niya, kailan ba yun? August 14? Oo, nakita daw niya sakay ng isang sasakyan, hindi daw bumaba ng sasakyan. So, ano po ba ito? Sabi nila naniniwala sila na nandito pa si Guo Huaping. Unfortunately, sa kasong ito na ang dami ng controverting pieces of evidence o information man lamang, hindi lamang mula sa mga otoridad dito sa Pilipinas, pero sa mga counterparts ng ating mga otoridad o mga resource persons mula sa ibang bansa. Unfortunately, ang belief na iyan ay kailangang patunayan ng physical presence ni Guo Huaping. Sabi naman ng isang abogado, nakita niya si Guo Huaping sa kanyang sasakyan. Again, tatanungin na lang siguro namin dun sa abogadong iyon, paano niya mapapatunayan na yun talaga si Guo Huaping. And kung totoo man, no, na labas-masok siya dito, nakatakas siya noon, pero pabalik-balik pa rin dito, all the more, maitatanong, paano nangyayari yun? Isang tao na wanted ng Senate on the strength of our warrant of arrest, makakaalis lamang at makakabalik kung kailan niya gusto. Hindi yan acceptable dito sa atin at mukhang naging concern na rin ng mga authorities at ibang concerned parties sa ibang mga bansa sa ating rehiyon. Ma'am, do you think wala talagang alam yung abogado na kung lumabas na ng bansa nga si Alice Guo? Or pinagtatakpan lang siya? Mataas ang tiwala ko sa mga abogado, kaya itatanong namin sa kanila ano ba talaga ang totoong alam nila. Before Macon, ma'am, ang Pangulo, dahil di ba parang nagdulot daw ito ng kahihiyan internationally na ang isang wanted na tao ay nakalabas ng Pilipinas. So dapat talaga na may ipakita lang yung Malacanang na aksyon na gagawin, yung may dapat panagutin talaga ang Malacanang dito. Meron talagang, I think, hinihintay na aksyon mula sa Malacanang para managot o papanagutin yung mga kasabwat at o nagpabaya dito. Dahil reputasyon ng Pilipinas ang nakataya dito. Ang dami na pong nailabas na issue kaugnay ng POGO at krimen nito ng Senate Committee on Women sa 4 na taong investigasyon namin mula POGO-related prostitution hanggang illegal recruitment and detention, yung mahabang panahon ng pagbunyag tungkol sa pastilla scam sa ating Bureau of Immigration. At ngayon, itong human trafficking, cyber scamming, money laundering, unsettled issue ng espionage, pagkasangkapan ng ating mismong citizenship at mga identification documents. Ano pa bang hinihintay natin para sabihin, enough is enough? Sobra ng pinahihiya ang Pilipinas sa ating mga sarili bilang mamamayan at ngayon pati sa ibang mga bansa. I think kahit si Presidente ay hindi na niya pwedeng tiisin ang ganitong sitwasyon. Kasi dagdag kahihiyan, ma'am, kung walang mananagot dito. At least sinabi na nila na heads will roll, so let's see. Dapat talaga ang dapat managot ay managot.